Hello mga kabayan, ito na naman po ang inyong Junjun at meron naman po tayong mga videos na kung saan tayo po ay magre-react, mag-comment. Kung meron tayong violent reaction, ano ba ang ating reaction, Ay, naku po, alala na po, patindi na ng patindi yung atake nila kay Vice President Sara Duterte at kung ano-ano na po yung mga ginagamit nila, At ako naman po, dahil idol ko naman talaga si Vice President Sara Duterte, ang isa po kasi sa pinakagusto ko sa kanya is lagi po siyang merong ebidensya. It's on paper. Baka sabi niya may papel yan. Okay, ang problema po kasi sa bayan natin ngayon, lalo na yung umaatake kay Vice President Sara Duterte, wala po silang kahit na anong ebidensya. Ang gusto lang po nila is gumawa ng ebidensya galing sa ibang tao. Okay? So wala po talaga sila, yun yung sinasabi nila na naglustay ka ng pera, which is sabi naman ni VP Sara Duterte ay sinasagot naman nila, hinaharap nila yan. Kasi po si VP Sara Duterte ay isang abogada. At hindi lang po siya abogada, siya po ay isang matinong abogada. Alam niya yung mga nasa batas. So meron po siyang interview. So alam ko parang kagabi yun. So pinanood ko siya. So hanapin nyo na lang po. Nasa YouTube naman yan. Pero itong video na po ito ay yung ginagamit na naman nilang itong Ale. Na may edad na si Mercado na dating DepEd Secretary ba? Or DepEd employee. So panoorin po natin ang video. Okay? At tayo po ay mag-react, mag-comment. At again po, this is your Junjun. Junjun is in. The career professionals in the department, what do you think, Mr. Chair? Yeah, sometimes. Last question, ma'am. At least, Mr. Chair, I would know the Vice President is watching us because she just had a press conference and she said that she's denying giving former DepEd Undersecretary Gloria Mercado 50,000 for 9 months, and the Vice President saying that Mercado was let go because she used DepEd to solicit donations from the private sector amounting to 16 million without her knowledge. And she adds that she will provide the media with paper trail to back up her claim, describing Mercado as a disgruntled former DepEd official. I think, ma'am, given your long history and long service to the Republic, 40 long years, I think it's fair for you to be given the opportunity to reply to the Vice President. I think I don't want to do this, but since siya na yung mensahe, i-turn over ko na yung envelope. The envelopes where the money was. Comsec, So it's 9 envelopes. kuha po yung envelope. So it says hope and the amount is there. Kasi ang sakit naman nun, ordinaryo lang akong trabahante tapos inano ka ng Vice President. It's very painful. Ma'am, ilang taon na po kayo? I hope you don't mind. Gusto ko lang pong malaman kasi sabi po ninyo 40 years na po kayo in government. I'm 65, sir, but So when the time when you were appointed as USEC noong 2022 ba? 2022? How old were you at I that was time? 64. 64. At Yeah. I'm sure sa edad ninyong yan, after pagkatapos nyo pong pag-ingatan yung iyong pangalan for the past 40 years? Yes, sir. So, okay, anyway, thank Sir, you. Mr. Chairman, I'd like to... Mr. Chairman, dito po ako. Ay, Mr. Chair, can I continue first? Congressman, wait, before I recognize Congressman Paduano, ma'am, As we're speaking right now po, merong ongoing House probe. Actually, a minutes ago, former Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with Hope or the Health
orchestrate positive learning, a DepEd project, she believes it could be to influence her decision as hope. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Ibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay doon. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, di ba, sa iba't ibang lugar. Naman sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant niya. Ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So, on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is a loss of trust and confidence. And you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige, you go. So she's a disgruntled former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. And my experience sa kanya, ayoko, factual lang ako ayoko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USEX and ASEX na hindi execom. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one tayo. So, one of those times na one-on-one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng Department of Education. And bago pa lang kami nun. In fact, pag alis ko, 2 years lang kami, very, very new. Na nagulat ako, kasi HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. But siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa akin mismo. And nagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman trabaho. And then, ganun din ang ginawa niya. Nung umalis na siya sa Department of Education because of the 2 points, lumipat siya sa Senate. One of the offices of the senators din, nandiyan yan siya ngayon. And yung isang kaibigan ko doon sa Senado, narinig namin na sige na siya atake. Inaatake niya si Michael Poa,
si Reynold Monsayak, si Gerald Chan, nang iyan ngayon yung nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi naririnig na namin sa opisina, diyan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was let go. I think, hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusulisit ka sa isang private company on paper 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. Hindi pwede yun. VP, in relation to that, since you brought up yung names po ni Attorney Poa and Attorney Monsayak. So, during the probe earlier, she said that yung reason daw kung bakit daw siya nilet go ng DepEd nyo po was that she disagreed daw with Attorney Monsayak's suggestion that builderization program just discuss it among themselves to avoid field bidding. Ngayon ko lang narinig yan. Sa kanya ko lang narinig yan. Pero ako ang nagsasabi, kasi I was the one who fired her out of the Department of Education. Yung dalawang rason na yon, ang rason kung bakit siya pinaalis sa Department of Education. And as I said, may papel yon. Ibibigay namin sa inyo ang papel. Ang HR record ni Villar, nasa Department of Education din. In fact, hanggang ngayon si Villar nasa region. Kasi sinabihan niya yung region bago siya umalis na ilagay yan sa region, wag yan sa teaching position. Pero that person is holding a teaching position. So ayan na nga po mga kabayan, napanood natin yung video. So ito po, sinabi ko na to sa mga nakaraan kong videos sa mga nakaraan kong reaction. Yung bang nagpapayo dito sa mga umaatake kay VP Sara Duterte, kung meron man silang tagapayo, no, or consultant kung paano atakihin si VP Sara Duterte, may tanong po ako sa inyo. Yung nagpapayo po ba sa inyo, tinatanong nyo siya kung meron siyang problema sa pag-iisip or nasa tama ba siyang ulirat? Kasi po sablay talaga kung aatake kayo ng ganyan, ano. Biruin nyo kung ako sa inyo, kunyari kinuha nyo tong Ale, si Mrs. Mercado, no? Na magte-testify against VP Sara Duterte kasi merong katiwalian. Sana background check nyo man lang, no? Na hindi siya lalabas na parang ano bang tawag doon? Parang bang naghihinakit o naghiganti kasi tinanggal siya ni VP Sara sa DepEd kasi nga may ginagawa siyang mali. Di ba? Napakasimple po nun Hindi yung para isalang nyo lang siya. Ano ba ang gusto nyo mangyari na parang isalang natin yan tapos bahala na yung Pilipino kung maniniwala sila o hindi. Hindi po ganun Hindi po. Lagi ko pong sinasabi yan. Ayoko man pong sabihin tong salita na to, no? Pero napakawalang utak talaga nung ginagawa nyong mga pag-atake. Sa totoo lang. Kasi yung mga ginagamit nyong mga topic or mga tao, mga walang kwenta Nakakaawa lang kayo. So, ayan po. Ang isang video natin ngayon. Again, this is Junjun. Junjun is out.